Hallelujah, praise God. Welcome mga kapatid sa ating online at mga nasa on-site. Kinagagalak naming makasama kayo this morning. Hallelujah, praise God. So, yan, mukhang handa na po tayo. Let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you. We bless you, Father God. At maraming salamat, Panginoon, sa isang bagong araw ng Friday, Lord God. We thank you, Lord, for your goodness to us. Maraming salamat, Panginoon Diyos, na dinala mo ulit, Panginoon, yung aming mga panyapak dito sa Bahay Iglesia. At maraming salamat, Lord God. Ako na naman yung ginamit ngayong umaga. Wala akong kakayanan, Panginoon. I humble myself to you, Father God. Only you will be glorified this morning, Lord. I pray that, Lord, anoint my lips, Lord God. Use me as your servant today who will deliver your word to your people. At maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito na yung ibinigay sa akin na makapagbahagi na yung salita. To you alone, Lord God, be the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So maupo po tayo. Amen. Hanap tayo ng isang komportableng upuan kung saan ka sa tingin mo masaya ka sa upuan na yan. Upuan mo yan. At pasensya na, Ate Lab, nasira na pala yung isang upuan na yan. Medyo nag-retire na siya. Sabi ko nga sa inyo, may pakinabang pag umupo tayo, nagbubutas ng upuan. Di ba? Hallelujah. Kung naalala natin, sino nakalala? Yung mga nandito, last Friday, it was a good Friday. Amen. Ano yung ating mensahe last Friday? It was the 7 last word of God. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, medyo nabitin ako dun sa 7 last word ni Kuya Jeff. Babasahin ko sa inyo ang ating text ngayong umaga. At sa mga nasa online, ito po yung ating text. John 19, verse 30. Ang sinasabi rito mga kapatid, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his breath. Spirit. Hallelujah. Yun yung sinabi ng ating Panginoon Diyos bago siya malagutan ng hininga. It is finished! Yan, para magising yung ating mga natutulog na kaluluwa na budhi dyan. Ewan ko lang kung hindi kayo magigising sa ating time check. 11:32. Sikapin natin, Ate Cecil, matapos tayo ng 1:00. Wag naman, kakain pa pala. Wag naman, medyo naiba yung mukha ni Ate Cecil. Sige lang, kapit lang, kaya natin to, no? So mga kapatid, bago natin ibigay yung title ngayong umaga, sabi doon, isa sa pinakamagandang pakiramdam ay yung nakatapos tayo ng project, di ba? Yung pagkukulot, natapos mo talaga yung kukulot. Kung nagle-laser ka, yung natapos mo ang yung laser. Kung may project kang ginagawang bahay, natapos mo sa pinakahuling pako ng bahay ay iyong nailagay. Ano ang pakiramdam? Very satisfying, very fulfilling. Pero meron naman yung incomplete. Di ba? Sa exam sinasabi natin, pass your paper, finish or unfinished. Pass your paper. Di ba? Pag hindi mo natapos, kapatid, yung iyong sinusulat, incomplete, anong pakiramdam? Very frustrating kasi nandoon ka na. Matatapos mo na pero hindi mo nagawa. Hallelujah. But a finished project, sabi nga ni Ate Irish, is very fulfilling. No? Very satisfying, very gratifying, and yung masasabi mo, yes, mission accomplished. So as we remember the most important event in the human history, no? Ginanap ito natin last Friday para hindi natin makalimutan, balikan natin yung sinasabi ni Jesus on the cross. And the title of the message this morning, I know alam nyo na, nandyan na sa ating harap. Anong sinasabi? Basahin natin lahat. It is finished. Tapos na. So my hope and prayer for us today na makahugot tayo ng lakas ng loob, pag-asa at katiyakan sa salitang ito ni Jesus na it is finished. I don't know kung ano man yung gusto mong tapusin sa buhay mo. I don't know kung ano yung pinagdadaanan
kaliwa, kumanan, nagtalikod. Iniwang ka man. Pero ang sabi ni Jesus, it is finished. John 19:30, wag mo nang balikan. Please lang. Maawa ka. Woo! So today, mga kapatid, himayin natin kung ano ba ang significance ng salitang yan ni Jesus. Because in English, 1, 2, 3 words ang nakikita natin dyan, it is finished. Pero sa salitang Greek, 1 word. At I know, kilala nyo na siya. Walang iba kundi ang sabi dyan. Basahin natin lahat. Tetelestai. Ang sinasabi dyan, 1 word, pero marami ang kaniyang meaning. Una doon, kasi Greek word, because during that time, sa panahon ni Jesus, ito na yung madalas na ginagamit na salita doon sa kapanahunan ni Jesus. And the word tetelestai, alam nyo na rin ito kasi sumikat ang pangalang tetelestai. Hindi dahil sa tetelestai, kundi merong vlogger ng pangalan ay ginagamit tetelestai. Pero hindi ito siya. Kinuha niya itong salita sa Greek word na tetelestai. It is a happy word. Can you imagine Jesus hanging on the cross pero happy? Happy pa rin si Jesus hanging on the cross with all the pain na nararamdaman niya nung pinakop siya doon sa cross. Pero nasabi niya pa rin itong a happy word. Parang sa atin, meron kang pinagdadaanan, born again Christian ka, pero ang dami mong problema, kaliwa, kanan, harap, likod, wala ka ng paglalagyan, at mapasasabi mo pang, tetelestai, a happy word. Matindi na yung sakit mo, pero masasabi mo pa rin, tetelestai, a happy word. Malapit ka nang mag-graduate. Yan sinasabi na, malapit na. Amen? Sino ba ang makakasabi niyan? Di ba? Si Jesus, tayo ng mga born-again Christians. And it is not only that, ang tetelestai, it's also a victorious word. It is a word of achievement. Sa mga nagte-take note, yan, lista, Ate Lalabs, kaya mo yan. Sabi nito, kahit na sa tingin ng mga tao, talo siya kasi napako siya doon, but it is an achievement. Kasi natapos ni Jesus Christ ang kanyang mission on the cross. But did you know that in those days when somebody say tetelestai, that person is happy because something is completed. Meron siyang natapos. Parang hulog ng bahay, yung huling hulog mo na sa iyong, ano ba yung sa bahay ko, pag-ibig ba yan? Pag-ibig ba yan, di ba? Yung paghuling hulog mo na sa iyong pag-ibig loan, masasabi mo, tetelestai! Something is completed. Meron kang na-achieve. You are happy. Amen? Sabi nga doon, tetelestai, he is speaking of the work na victoriously and successfully and completely accomplished and finished. Ang sarap ng feeling yan. Sana ba tayo? Balik natin ng konti. The completion of a transaction, whatever the agreement was, it is now fully and finally fulfilled. This word, tetelestai, mga kapatid, is being used in so many ways. And it is also used. Marami palang gamit itong tetelestai, no? Ginagamit din to sa accounting term. Ang sabi roon, sa accounting term, ba't diyan na kaagad? Mukhang nawala na itong ating kan. It is used an accounting term to pay yung utang. No? Yan. It is a word that signifies a successful end to a particular course of action. Yung utang,
hindi pera, ngunit utang sa kasalanan, mga kapatid, ay nabayaran na ng ating Panginoon. Sabi nga ron, di ba, it was paid in full. It's done. It's accomplished. It's complete. No? It is a word that signifies the successful end or a particular course or action. Kaya ang sinasabi ko kanina, kung may hulog ka ng bahay at natapos mo, masasabi mong tetelestai kasi natapos mo na. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Are we following? Pag mayroong hindi naintindihan, mamaya bulong mo sa akin habang kumakain tayo at tayo ay uulitin natin para lamang sa iyo, kapatid. At nang maintindihan natin bakit nasabi ni Jesus, tetelestai. Amen? Kasi gusto ko na paglabas natin dito, sabihin natin ito, isang linggo mong dadalahin itong salitang ito. Sabi mo, tetelestai, tetelestai. Pero ibulong mo lang sa sarili mo kasi mamaya sabihin nila, nababaliw ka na yata, Brad. Ate, nababaliw ka. Ano yung pinagsasabi mo dyan? Ito kasi yung sinasabi ni Doc nung nagsimba kami. Tetelestai! A successful end. Mga kapatid, the Greek word tetelestai was in a perfect tense. So, sa mga mahilig mag-English dyan, no? Medyo mano-nosebleed tayo kasi sabi doon, this word is a perfect tense. Ano ba yung perfect tense? Mukhang absent ako niyan, Doc, nung nagsimba ako. Sabi diyan, mga kapatid, speaks of an action which has been completed in the past with results continuing in the present. No, yung nangyari na nakaraan, pero nararamdaman mo pa rin. Meaning, kung nangyari man yan noon in the past, hanggang ngayon ay nararanasan pa rin natin ang bunga at resulta ng ginawa ni Jesus on the cross. Meaning, perfect tense says, this happened and it is still in effect today. Nangyari na, pero nararamdaman pa rin natin ang epekto nito sa ating mga buhay. Jesus, 2,000 years ago, released these words, tetelestai. And guess what? Hanggang ngayon, ginagamit pa rin. Men, ang tindi pa rin ng epekto ng salitang ito sa ating mga buhay. When Jesus cried out, it is finished, He meant, ano bang sinasabi ni Jesus dito? It is finished in the past. It is finished in the present. It will remain finished in the... Alam nila, praise God, buti na lang, hindi nakatulog. Amen! Nakapagkape kasi si Kuya Dan. Praise God, hallelujah. Yan, gising na gising ang puri ni Kuya Dan. Hallelujah. So, tapos na nung nakaraan, tapos na ngayon, tapos pa sa darating, ano pa ba ang ating hinahanap dyan? Diba? Can I hear an amen? Amen. Tetelestai, he cried out, I successfully completed the work I came to do. It is the Savior's final cry of victory. Diba? Yung sinasabi niyang, it is finished! Ewan ko lang, hindi mga tagigising ng natutulog yan. Ano? Diba? Sinasabi doon, paid in full. When He died, He left with no unfinished business behind. Natapos niya, kapatid, yung transaction. Paid in full. Now question, what was finished when Jesus say, tetelestai, it is finished? Ano ba ang natapos niya? Kasi mamaya, nung Good Friday, hindi natin nakuha yung pinagsasabi ni Kuya Jeff. Inantok tayo kasi 7 huling wika, ang dami nun. Kahit nasabihin ko sa inyo ngayon, wala na kayong maalala, ito na lang. It is finished! Diba? At least meron kang isang naalala ngayong araw sa sinabi ni Kuya Jeff. Diba? It is finished. But did you know what was finished? The biggest, most dangerous, ito mga kapatid, rescue mission was accomplished. Ano? The biggest price of redemption was paid in full.
The biggest restoration project is now completely complete. Parang yung nag-crash na, konting sidetrack muna tayo. Yung nag-crash na piloto doon sa Iran, di ba? Ang sabi doon, it was the most dangerous rescue kasi tumawid ka sa behind the enemy lines. Di ba? Paano mo kukunin yung kapatid mo doon? Di ba? Behind enemy lines. Papasukin mo siya. Pero na-redeem siya kasi na-rescue nga siya, di ba? Na-restore siya. Amen. That is what Jesus meant when He said, it is finished. And did you know that right now, you can confidently say, you are rescued. Sabihin mo sa sarili mo, mukha ako lang na-excite dito. I am rescued. No, I am rescued from the power of death. Even in the physical, even in the spiritual death. Kasi nga, nung wala ka kay Kristo, patay ang iyong spirito. Di ba? He redeemed us from the bondage of sin. Ngayon, nakalaya ka na. Hallelujah. Kung hindi ka pa nakalaya, pero lumalaban ka, praise God. Hallelujah. Amen. Kasi nandyan na. Papunta ka na sa tamang daan, kapatid. No? Ano pa dito? Tinubos niya tayo sa napakamahal niyang dugo. Introduction pala yung mga kapatid. Papunta pa lang tayo sa body of the message. Gaya nga sinasabi ko, Ate Cecil, kapit lang, alauna matatapos talaga tayo. Amen. Sabi nga doon ni mga kapatid, in Him we have redemption. Ano bang na-redeem? That is our deliverance and salvation through His blood, which paid the penalty of our sin and resulted in the forgiveness and complete pardon of our sin in accordance with the riches of His grace. Woo! Mukha ako lang nasasayahan. Di ba? Paid the penalty, yung banal na dugo natin, Panginoon. Because He is full of grace. Grabe yung ating Panginoon. No? The biggest price of redemption paid in full through His blood. Reconciled back to God. No? Binalik ka. Yung relasyon mo sa Ama, binalik, mga kapatid. Dati, napakalayo natin sa Diyos, no? Because namumuhay tayo sa mga kasalanan. But because of the cross of Jesus, when He said, it is finished, paid in full, now we are reconciled back to God. Our broken relationship to God is restored. So tell your neighbor right now, wag kang mahiya, you are restored. Ganunin mo, iduro mo, you are restored. Wag kang mahiya, you are restored. Woo! Hallelujah. Kaya wag kang maniwala sa mga sinasabi nila na hindi mo kayang magbago. Amen? Kasi sabi nga dyan, you are restored, reconciled back to God. 2 Corinthians 5:18. And it says there, but all these things are from God who reconciled us to Himself through Christ, making us acceptable to Him. Woo! And gave us the ministry of reconciliation so that our example, ano sinasabi? We might bring others to Him. Sa pamamagitan ng ating buhay, makahihikayat din tayo ng ibang hindi pa naligtas na ma-reconcile sa ating Panginoon. When Jesus said, it is finished, yung makapal na kurtina, di ba, nung namatay siya, nahati. Ayan, may effect na para makuha talaga natin. May effect na. Nahati sa gitna. Yung kurtinang makapal. When that veil was torn, saying now, your relationship to God is restored. Palakpakan natin si Lord dyan. Hallelujah. Woo! So when Jesus said, Tetelestai, what did it mean to you and me? Ano bang ibig sabihin nun sa iyo at sa akin when Jesus said, Tetelestai, He looks at you and declares, itong ibig sabihin nun, kapatid, when Jesus said Tetelestai, He looks at you and said,
balik natin si Tetelestai. Huwag kayong magnawa sa kanya. Sabi doon, Tetelestai, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, you are rescued. Hindi pa natatapos at ilalas, meron pang kasunod, you are redeemed. Hindi pa rin natatapos. Grabe, you are. Woo! Gising na yung kapitbahay. Praise God. This is the finished work of Jesus Christ on the cross. Meaning, mga kapatid, because you are rescued, redeemed, and reconciled, Jesus' death on the cross satisfied God's wrath on the cross. Ang Diyos galit sa kasalanan. He is a perfect God, holy God. Walang bahid ng kasalanan. He hates sin. But when His Son Jesus died on the cross, and when He said it is finished, yung galit ng Diyos, napawi. Yung galit ng Diyos, nawala. Kaya kung balikan mo ang meaning nung 7 last word on that Good Friday, mapapaiyak ka talaga. Lord, sabihin mo sa iyong sarili, I am rescued. I am redeemed. I am reconciled. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan because the death of Jesus Christ satisfied God's wrath. Woo! Hallelujah. Nandyan pa ba tayo? Praise God. Grabe ang message, no? I hope nakuha natin, Hindi ko na patatagalin kasi may pasok si Ate Cecil 5 minutes before 12 according sa ating relo. Hallelujah. Woo! Praise God. Sabi nga ron sa mga kapatid, sa 1 John chapter 4 verse 10. In this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation. That is the atoning sacrifice. Na siya na yung ibibigay doon, mga kapatid, na handog. And the satisfying offering. Walang makapagbibigay sa Ama ng makakapag-satisfy sa Ama. Di ba? Kasi sa Old Testament, umaalay ng tupa para mapawi yung mga kasalanan. But dito, mga kapatid, sabi ng Ama, si Jesus lang. This is love. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? This is, anong sabi niya? Atoning sacrifice and the satisfying offering of our sins, fulfilling God's requirement for justice against sin and placating His wrath. Ibig sabihin, God is fully satisfied sa ginawa ni Jesus. For what He has done for us on the cross, God is fully satisfied. Grabe, Ibig sabihin, nagagalak ang Ama sa ginawa ng anak. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Praise God. Ikaw na nasa online, nandiyan ka pa ba? Kung nandiyan ka pa, nakuha mo yung message sa'yo ng Panginoon, type mo dyan, Tetelestai. Ibulong ko muna. Tetelestai. Yan. Ano sabi ron? Yan, patapos na talaga. Konti na lang. Jesus became the final and ultimate sacrifice for our sin. Grabe, Jesus. Wala nang iba.
Ibig sabihin ng final, hindi na tayo kailangang mag-alay pa ng tupa. Gaya ng mga ginagawa doon sa Old Testament, no? Hindi na tayo kailangan magpapako pa ulit sa cross. Gaya ng ginawa ng mga kapatid natin nung Holy Week. Di ba? Nakita natin, ang daming nagpapako, ang daming nilatigo. Kasi si Jesus na ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Sabi nga niya, di ba? Tetelestai, paid in full. Bayad ng buo. Bayad ng lahat ng pagkakasala natin sa Diyos. Binayaran na lahat ni Jesus. For the wages of sin is death. Yun yung sinasabi sa Romans, ano? Pero niligtas tayo ni Jesus. But the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ our Lord. Woo, grabe. It is finished. Tetelestai. Kaya huwag mong kalimutan ito mga kapatid. Dalahin mo itong salita ito kung ikaw may pinagdadaanan ngayon. Ang sabi nito, Tetelestai, it's a word of hope. It's a word of assurance. Amen. So tell your neighbor right now, let us fight the good fight of faith. Mukhang wala nakarinig. Sabihin mo sa katabi mo, let us fight the good fight of faith. Yan, makinig tayo. Patapos na tayo. Konti na lang. Woo! Tayo tayo mga kapatid. Tumayo na tayo. Ayan, para mawala yung antok ninyo. Woo! Praise God. Hallelujah. Tetelestai. Fight the good fight of faith, no? Kasi sabi nga dyan, paid in full. You are rescued, you are redeemed, you are reconciled. It is finished. It is a happy word. Kaya kung ano may pinagdadaanan mo, maging masaya ka pa rin, kagaya ni Jesus Christ, hanging on the cross, imagining mo yung sarili mo, kapatid, like Jesus Christ, nakapako ka na doon, no? Pero nakangiti ka pa rin at masasabi mo, it is finished! Woo! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Let's all bow down our heads in prayer. Father God, Lord, we thank you, Father God, sa salitang ito, Lord. My hope and prayer for us today, na Lord God, it gives us a fresh revelation of your word. We know, Father God, palagi na namin itong naririnig. Pero minsan hindi namin, Lord, nakukuha kung anong bang meaning nito sa amin. I pray that right now, Lord, through me, Lord, nakuha nila ang iyong salita, Lord God, yung gusto mong iparating sa bawat isa sa amin ngayong umaga. That, Lord, it is finished. Kung ano may ang pinagdadaanan namin, it is paid in full. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pangakong binigay. Hallelujah. Na iyon na kaming pinalaya, Lord God, kung ano may yung gusto mo ipalaya sa amin. Sa kasalanan man yan, sa kasakitan man yan, or kung ano man, Lord, ng mga gusto mo pang baguhin namin sa aming sarili. Maaaring ito may yung mga attitudes namin, Lord God. Maaaring ito may yung mga kasarian namin, Lord God. Lord, we surrender it to you, Father. Without you, Lord God, we can do nothing. Only you, Lord, can help us change, Lord God. Change our mindset to be like Jesus Christ. Tetelestai, a happy word, a word of accomplishment, O Lord God. Hallelujah, paid in full for us. Hallelujah, kay Lord God, maraming salamat, Panginoon, for this word. I pray that, Lord God, paun-baunin namin ito, Lord, sa aming pag-uwi ng may galak, Lord God, may kasayahan sa aming puso, may assurance, may word of hope, Father God, na Lord, it will grow in us, na mabahagi din namin ito, Lord, sa iba pa na hindi pa nakarinig na magandang salita mo, Panginoon. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon Diyos, sa umagang ito na ako yung ginamit. Nawa ito ay nakapagbigay ng lugod sa iyong harapan ngayong umaga, Lord. To you alone, Lord God, be the glory, the honor, and the praise, and all the saints will say, Amen, Amen, Amen. Praise God.